Marami na rin ang dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Manila North Cemetery. Naroon para sa kanyang Agenda Live Report si Joan Manalo. Joan? Corina, pabago-bago ang naging panahon ngayong araw dito sa Manila North Cemetery. Sa buong araw na pagbabantay natin dito, inabutan natin itong sementeryo na napakainit. Pero mga bandang hapon ay umulan din. Pero hindi dito natinag ang mga bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay na ayon sa tala ng PNP ay nasa halos 8,000 na. Isa si Emelita de la Cruz sa mga libo-libong bumisita sa kanyang mga yumaong kaanak dito sa Manila North Cemetery. Dito nakalibing ang kanyang mga magulang, pinsan at maging mga lolo't lola. Kaya aniya, hindi raw talaga nila nakakalimutang bisitahin ang kanilang mga namayapan ng kapamilya bilang pag-alala sa kanilang naging buhay. Taon-taon, kaya pagka umulan, hindi makapunta kasi nararayuman ako eh. Senior na eh. Kaya yan, maaga kami. Para bukas, kasi bukas maraming tao. Malaking tulong din para sa kanya na isang senior citizen ang libreng sakay sa loob ng sementeryo. Madali naman kasi hindi pa masyadong matao. Hindi pa. May service kasi yung yan, parang tricycle. Kasi kami, 24 street kami. Kaya mahirap maglakad. Ikinatuwa rin niya ang mga puntod finder na nakastasyon sa harap ng sementeryo. Layo nito na mas mapabilis ang paghahanap ng mga bisita sa puntod ng kani-kanilang mga kaanak. Isang araw bago ganap na magsimula ang undas, abala na ang Manila North Cemetery sa pagdagsa ng mga tao. Lalo pat may mga bumibisita na ng maaga para maiwasan ang siksikan ngayong November 1 at 2. Kaya bukod sa puntod finder, mayroon din silang tagging system para sa may mga kasamang bata at minor de edad. Nilalagyan nila ng mga wristband na may kalakip na tag o numero ang bawat guardian at batang pumapasok sa sementeryo para hindi magkawalaan. Mahigpit din ang seguridad sa Manila North Cemetery, ayon kay Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines. Una meron tayo dito ng deployment sa kabuuan, gumagamit tayo ng mahigit 1,000 MPD personnel. Hindi pa kasama dyan yung ating mga force multiplier, yung other agency na taon-taon tumutulong sa atin. May mahigit 500 MPD personnel naman na nakadeploy sa Manila North Cemetery. Organisado rin at may sistema ang ginagawang pag-assist at welcome sa mga bisita para kay Ines. Tahanan din ng iilang mga personalidad at dating mga pangulo ang Manila North Cemetery. Dito nakalibing sina former Presidents Sergio Osmeña, Ramon Magsaysay at Manuel Rojas, na inalaya na ng bulaklak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito rin ang himlayan ni King and Queen of Filipino movies na sina Fernando Poe Jr. at Susan Roses na binisita rin ng iilang mga tagahanga. Patuloy namang nagpaalala ang pamunuan ng Manila North Cemetery at maging ang mga otoridad na sumunod sa mga protokol para sa kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga bumibisita. Pinagbabawal pa rin ang pagdadala ng baril at lahat ng uri ng mga matatalim na bagay tulad ng mga kutsilyo, cutter at spatula. Bawal din ang alcoholic beverage at mga bagay na madaling magliyab tulad ng mga alcohol, thinner at maging mga pabango. Ipinagbabawal din ang mga alagang hayop sa loob ng sementeryo at pati ang mga gitara at iba pang malalakas na sound system at speaker. Mananatili namang bukas itong Manila North Cemetery mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. ngayong undas. At pinapaalalahanan ng pamunuan ng Manila North Cemetery na sumunod talaga dun sa itinakda nilang open and closing hours para hindi na magkagulo dito. Sa ngayon, Corina, ay may mga tao pa rin na bumibisita, pumapasok, labas-pasok pa rin sila dito sa sementeryo at inaasahan nga ng PNP at maging ng pamunuan ng sementeryo na dadagsa pa yung mga tao lalo na ngayong November 1 at 2. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat live mula sa Manila North Cemetery. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.